EPP ICT 4 Term 1 Week 4. Let's learn about Presentation Software. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Nakagagawa ng presentation documents. Mga layunin. Una, nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Pangalawa, natutukoy ang user interface ng presentation software. Pangatlo, nakagagawa ng presentation document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng page design, theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Pang-apat, natutukoy ang mga elemento ng isang magandang presentation o titik, larawan, kulay, at iba pa. At panglima, nakabubuo ng maayos at makabuluhang disenyo o tema para sa presentasyon. Para naman sa nilalaman ng ating aralin, ito ay presentation software, user interface, page design or theme, at inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Unang araw. Tayo ay magkaroon muna ng isang maikling balik-aral. Narito ang isang dokumento na ginawa sa Microsoft Word Processing. Paano ito maisasalin gamit ang Microsoft PowerPoint presentation? Para sa unang katanungan, paano gumawa o magdagdag ng slide sa Microsoft PowerPoint? Pangalawang katanungan, paano isalin ang teksto na galing sa word processing papunta sa slide presentation? At pangatlo, ikumpara ang kaibahan ng dokumento na gawa sa word processing at sa dokumento na isinalin o pinipresenta gamit ang PowerPoint slide. Ito ay isang presentation software. Pamilyar ba sa inyo ang software na ito? Tama! Ang software na ito ay isang PowerPoint presentation. Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at professional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang professional na mga electronic slideshow. Pag-aralan natin ang mga mahalagang termino sa araling ito. Design template. Ang background, mga font, bullet, pag-format at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang itsura ng iyong presentasyon. Presentation. Isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aid. Sa kaso ng PowerPoint, ito ay mga slide. Task pane. Nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nag-uugnay sa iyong kasalukuyang gawain. Word art. Isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect. Ang mga text object na iyong nilikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang option sa pag-format. Kaugnay na paksa bilang isa. User interface. Ano nga ba ang user interface? Ang interface ng PowerPoint kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, ang quick access toolbar,
at ang status bar. Ribbon. Ito'y ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. Slide stub ay nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window ay kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Status bar. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuuang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Note pane. Binibigyang daan ka ng pane ng mga tala na magdagdag ng mga tala ng tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ng isang presentasyon. Comment pane. Binibigyang daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon. Lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick Access Toolbar. Sa tuktok ng window ng PowerPoint, nagbibigay ito sa iyo ng isang click ng mga shortcuts sa mga karaniwang ginagamit na function tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Para sa pagsasanay na ito, buksan ang presentation software at tukuyin ang mga bahagi ng user interface. Alamin ang mga pangunahing elemento tulad ng toolbar, ribbon, slide pane at notes pane. Narito ang halimbawa kung paano gumawa ng simpleng PowerPoint slide gamit ang iba't ibang tools at options. Una, buksan ang PowerPoint software. Pangalawa, sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide. Pangatlo, sa slide area, makakakita ka ng blank slide. Tingnan ang ribbon sa itaas at pumunta sa tab na Home. Sa pangkat na slides, makakakita ka ng iba't ibang mga pagpipilian sa layout. Pang-apat, i-click sa Click to add title. Isulat ang paborito mong hayop, halimbawa, aso. Panglima, i-click on the Click to add text. Sumulat ng pangungusap tungkol sa paborito mong hayop. Pang-anim, upang makita kung ano ang magiging itsura ng iyong slide kapag ipinakita mo ito, pumunta sa Slideshow tab sa ribbon at i-click From Beginning. Gamitin ang arrow keys at navigation control sa ibaba upang lumipat sa pagitan ng mga slide. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Page design or theme. Sa bahaging ito, pag-aaralan ang mga mahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design or theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Paano makikita ang mga ito? Narito ang mga hakbang. Una, piliin ang tab na File sa ribbon. Pangalawa, i-click ang More Themes. Pangatlo, pumili ng nararapat na tema. Ngayon naman, gawin ang pagsasanay na ito. Gumawa ng isang presentasyon tungkol sa pagsasagawa ng page design theme. Pag-aralan kung paano pumili at maglapat ng theme sa isang presentasyon. Alamin ang mga magagamit na options at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa presentasyon ng mga slide. Pumili ng theme para sa inyong presentation gamit ang mga sumusunod. Una, pumunta sa Design tab sa ribbon.
na kung saan makikita mo ang mga iba't ibang klase ng themes. Pangalawa, pumili ng gusto mong theme. Alalahanin na ito ang gagamitin mo sa buong slides. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto, word art, paglalagay ng shapes at mga images. Inserting text box. Sa slide preview pane sa kaliwa, kung saan makikita ang arrow, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Pangalawa, sa ribbon menu, sa tuktok ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. Pangatlo, i-click ang text box option. Pang-apat, sa slide, pindutin ang kaliwang button ng mouse kung saan mo gustong ilagay ang tuktok na kaliwang sulok ng text box. Pagkatapos, habang pinipindot pa rin ang button ng mouse, i-drag ang cursor pababa at pakanan para gumawa ng text box ng gustong laki. Panglima, pagkatapos gawin ang text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box, nang hindi nagdaragdag ng text, maaring mawala ang text box. Formatting style, border, and color. Una, mag-click sa text box para i-highlight ito. Pangalawa, sa PowerPoint ribbon, i-click ang tab na shape o shape format na lalabas, depende sa version ng PowerPoint na iyong ginagamit. Mga estilo. Iba't ibang preset at may temang mga estilo ng text box, kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. Icon ng shape fill sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. Icon ng shape outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box, kabilang ang mga arrow, gitling, sketch, at bigat. Icon ng shape effects sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng mga effects sa text box, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection, at shadow. Format text. Una, upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos ay i-highlight ang text sa loob na gusto mong i-format. Pangalawa, piliin ang nais mong option sa format. Maaari kang pumili mula sa bold, italic, underline, at uri ng font, laki at kulay. Gayun din, maaari mong baguhin ang kulay ng pang-highlight ng teksto. Inserting and formatting word art, shapes, and images. Una, sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. Pangalawa, pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art style sa ribbon. Icon ng text fill sa Microsoft PowerPoint. Puna ng bawat word art text letter ng kulay. Text outline icon sa Microsoft PowerPoint. Itakda o baguhin ang kulay ng outline para sa word art text. Text effects icon sa Microsoft PowerPoint. Magdagdag ng mga effects sa word art text kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection, at shadow. Inserting and formatting images. Una,
Piliin ang Insert na tab. Pagkatapos ay i-click ang Pictures command sa pangkat ng mga larawan. Pangalawa, piliin, baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. Ngayon ay gawin naman ang pagsasanay na ito. Narito ang mga hakbang at sample output para sa paggawa ng presentasyon tungkol sa isang makasaysayang lugar sa Intramuros gamit ang word art, shapes at images sa Microsoft PowerPoint. Una, buksan ang Microsoft PowerPoint presentation. Pangalawa, pumunta sa Insert Picture. Pangatlo, hanapin ang image sa iyong local drive at ilagay ang larawan sa slide. Pang-apat, maglagay ng word art text, lagyan ng label na Intramuros. Pang-lima, isave ang gawa sa lokal na disk drive gamit ang file name na pangalan ng mag-aaral. Ika-apat na araw. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slide presentation para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Ngayon ay kumpletuhin ang pangungusap na ito. Ang pagkakaroon ng presentation software ay makakatulong sa kumpletuhin ito. Sumunod, kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga kumpletuhin ito. At para naman sa ating pagsusulit, basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Unang katanungan. Ano ang tinutukoy ng user interface sa presentation software? Letter A, ang disenyo ng mga pahina at tema ng presentasyon. B, ang paraan ng pag-organisa ng mga slides sa presentation. C, ang interaktibong aspeto ng presentation tulad ng mga animation at transitions. At letter D, ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Pangalawa, anong kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? A, nagbibigay ng magandang tema para sa presentasyon. B, pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software. C, nagbibigay ng masusing tutorial para sa presentation. D, sumusuri ng kalidad ng mga presentasyon. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software. Pangatlo, ano ang kahalagahan ng page design or theme sa presentation software? A, nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. B, nagbibigay ng default na mga topic para sa presentasyon. C, nagbibigay ng mga template para sa mga worksheet. D, nagbibigay ng mga kasangkapang pang-eksperimento sa laboratorio. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. Pang-apat, ano ang kahalagahan ng customization sa page design or theme ng presentation software? A, ito ay nagbibigay ng mga default na pahina para sa presentasyon. B, ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. C, ito ay nagbibigay ng mga sample ng mga pahina para sa pag-aaral. At D, ito ay nagbibigay ng mga libreng tema para sa presentation. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter B. Ito'y nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. Panglima, bakit mahalaga ang visual appeal sa page design or theme ng presentation software? A. Dahil dito natututunan ang mga technical na aspeto ng paggawa ng presentation. B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. C. Dahil dito napapabilis ang mga mag-aaral sa paggawa ng presentasyon. D. Dahil dito napapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa klase. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. Pang-anim, dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ribbon. Pang-pito, makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Slide tab. Pangwalo, nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Notes pane. Pang-siyam, dito inilalagay ang mga komento sa isang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Status bar. At pang-sampu, dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Status bar. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!